sabi ng ombudsman, wala na. Wala na talagang tsansa na ma-grant nila o ma-grant ng DOJ or ng ma-endorse ng ombudsman na i-grant yung pagiging state witness o kaya masailalim sa witness protection program itong mag-asawang Diskaya. Wala na. Sabi ng ombudsman, wala na talagang tsansa. Sinarado na nila. Ito naman kasing mag-asawang Diskaya, unlike kila dating DPWH Yusek Bernardo, kila Alcantara, kila Bryce Hernandez, sila Alcantara, Bernardo at Bryce Hernandez nagko-cooperate eh. Saka sinasabi talaga nila yung alam nila sa mga kaso, sa mga anomalya. At willing silang ibalik yung kanilang sabi nga ni Senador Ping Lacson, mahigit o di bababa sa 1 billion ang dapat isauli ni Bernardo. Based sa computation nila. Sabi ni Senador Win Gatchalian, nangako na daw ibabalik daw ni Bernardo. Hindi lang alam kung ilan. Ang computation niya ni Senador Ping Lacson, sabi niya, ang computation nila, sa tingin niya, hindi bababa sa 1 billion. Pero itong itong mag-asawang Diskaya, wala. Sinusunod kasi nila yung advice ni Lacson, ni Marcoleta. Ang sabi kasi ni Marcoleta, hindi requirement yung restitution, yung pagbabalik ng nakaw na yaman bago ka sa ilalim sa witness protection program. Sinusunod nila si Marcoleta ay ang mag-a-approve ng kanilang application sa witness protection program, DOJ. Siyempre, hihingin dyan ang posisyon ng ombudsman. Anong masasabi? Ay dapat na dumidikit sila, nagko-cooperate sila, nakikipag-usap sila, sinusunod nila ang DOJ. Kasi ito yung mag-a-approve ng application. Dapat ang sinusunod nitong mag-asawang Diskaya, ombudsman at DOJ. Hindi naman si Marcoleta ang magpa-process ng application nila. Lalong hindi naman si Marcoleta ang mag-a-approve ng application nila. Kaya wala yan. Wala yan. Ang nangyayari ngayon, wala na. Sinarado na ng ombudsman. Wala na daw talagang tsansa si Diskaya na malagay sa witness protection program. Lalo pa itong si Marcoleta, arrogante rin eh. Nag-aabogado para sa kanila, si Marcoleta. Tapos pinapagalitan, hinihiya. Sinisermonan, iniinsulto ang Department of Justice. Si Ombudsman Boying Rimulya, iniinsulto. Hindi. Ay nasubrahan ng yabang din si Marcoleta eh. Ay sa ganyan, sa halip na ipakiusap ni Marcoleta itong mga Diskaya, itong mag-asawang Diskaya, ipakiusap sa DOJ, ipakiusap sa ombudsman. At advisean din ng si Diskaya kung anong sinasabi ng ombudsman at ng DOJ, sundin mo, mag-cooperate ka, gawin mo. Hindi. Baliktad ang ginagawa ni Marcoleta o kaya nadadamay ngayon yung mag-asawang Diskaya. Ewan natin kung bakit ganun ka, porsigido si Marcoleta na ipaglaban yung mag-asawang Diskaya. Marami nang nakakapansin. Masyado ng OA si Marcoleta dyan sa pagtatanggol sa mag-asawang Diskaya. Pero kung sinabihan niya, sige, bahala na kayo DOJ dyan ombudsman, o kayo Mr. and Mrs. Diskaya, cooperate na lang kayo kung anong sabihin ng DOJ sa kanong ombudsman. Ganun dapat. Ganun dapat. Ano yan eh. Kung medyo pwede naman siya mag-advise sa mag-asawang Marcoleta ay sa mag-asawang Diskaya. Pero wag niyang pinagbabangga niya kasi at linalabanan niya pa yung DOJ at ombudsman. Pinapahiya niya pa, iniinsult. Ay lalong, kaya ngayon, nagdeklara na yung ombudsman. Wala na daw. Bakit naman kasi gustong masailalim sa witness protection program ng mag-asawang Diskaya? Pero pagdating dun sa isa sa uling yaman, na ninakaw nila, wala man lang plano na magsauli. Paano mo naman ipapakita dun yung yung pagiging good faith ka? Yung kasi, pagpapakita yun na in good faith ka, ibig sabihin, mabuti ang loob mo, na-realize mo na pinagsisisihan mo na ang ginawa mo. Gusto mo nang tumulong sa gobyerno na mapanagot ang mga sangkot, lalo na yung mga mastermind, matataas lalo sa'yo. Lalo na yung mga politiko. At ikaw, dahil pinagsisisihan mo yung ginawa mo, isasauli mo na yung ninakaw mong yaman. Ganun lang naman yan eh.
Kaya lang wala. Si Marcoleta ang kanilang advisor eh. Ayaw nilang sumunod sa sinas. Tapos nagsabi pa sila, ayaw na namin mag-cooperate, sabi ng mag-asawang Diskaya. O di lalong namang tumigas yung DOJ at Ombudsman. Ayaw mo na palang mag-cooperate. O di sige. Di ba? Ayaw mo na mag-cooperate. O di sige, bahala ka. O kaya ngayon, diniklara na talaga ng Ombudsman, wala na. Samantala, yung iba, sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, sila dating DPWH Yusek Bernardo, ayan. Tinutulungan ng DOJ. Si Bernardo yata provisionally admitted na sa Witness Protection Program. Ibig sabihin, hindi pa naman permanente talagang admitted or tanggap, pero provisional, temporary na tinanggap. Ibig sabihin, may mga conditions pa sigurong pinapasunod. Kaya at least provisionally admitted na. At saka nakikipagtulungan sa Blue Ribbon kay Senador Ping Lacson. Marami rin talaga siyang tinuro na. Nung una, parang may tinatago pa si dating DPWH Yusek Bernardo hindi niya dinadawit si Jinggoy o napansin niya ni Boying Rimulya. Parang pinoprotektahan niya si Jinggoy. Pero nung bandang huli, nung sunod niyang pag-appear noong November 14, inano niya na, talagang dinawit niya na rin si Jinggoy. Kaya nagko-cooperate na talaga si Bernardo. Kaya nalagay siya sa Witness Protection Program. Pero yung mag-asawang Diskaya, wala. Wala na daw dyan sa sabi ng Ombudsman. Ayon kay Senador Ping Lacson, itong si dating DPWH Yusek Bernardo, dapat ito ang isasauli daw nito kung talagang dapat pagbigyan siya na malagay sa Witness Protection Program, maging state witness, kinumpute daw ng kanyang mga staff. Ang computation nila, parang ang estimate, hindi bababa sa 1 billion pesos ang ninakaw nitong yaman galing sa pera ng bayan. So, ang sabi ni Senador Ping Lacson, dapat hindi bababa sa 1 billion ang isauli niya. Yan yung figure na sinabi ni Senador Ping Lacson. Kaya dami pala, malaki talagang ang laki talaga ng nawala sa pera natin. Yun ang estimate pa lang ni Senador Ping Lacson. 1 billion. Sabi naman nila Win Gatchalian, nila Ping Lacson, nangako naman daw si Bernardo na ibabalik yung ninakaw niyang yaman, isasauli sa gobyerno. Yun ang isang bagay na hindi ginagawa ng mag-asawang Diskaya.